Samarin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, sa lahat po ng inabot ng pamaraw ng munting channel na ito, sa iba't ibang panig na buong mundo, maging ito sa ating sa buong Pilipinas. Muli na rin pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan. Maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming pong salamat, Abay Hawa. Ngayon po ay August 9, 2025. Ganun po oras 4:23. Nakahapon dito po sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng mga ating viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang hapon po sa lahat ng bukas ng kanilang mga cellphones, kanilang mga tahanan. Kung tayo po ay panoorin, pakinggan. Dito po sa ating ginagawang pangaral, araw-araw, Lunes hanggang Sabado, alas 4:30 ng hapon. Muli sa magbiyaya pakikinig po sa bawat isa at doon po ni Abay Hawa na magbukas siya ng pangunawa sa lahat ng habuti ng pangaral ng Biyas ng Abay Hawa. Ang ating paksa sa hapon po ito, konting kalaman sa kasulatan, tayo po ay nasa ika-6 na bahagi. Ito po yung last part na ng ating paksa, doon sa 12:13 ng Ecclesiastes. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong patungkulan ng tao. Muli natin pasalamatan si Abay Hawa sa pagkakataon na binahagi niya sa bawat sa atin. At muli, pagkakataon para sa mga sa mga kapatid na magpatuloy sa paggawa ng kabutihan. Pagkakataon din sa mga wala pa sa kapulungan na makilala nila rin si Abay Hawa at maranasan din nila o ano naranasan ng isang nasa kapulungan ng isang tinawag. Magandang hapon, Sister Ging Macar, Brad Noli Tongpua, Brad Jesse Juarez, Fortunato Juarez, Brad Wilfred Bedes, kasama na si Brad Pedro at Sis Dominga Bedes. Ayan. Magulang ni Brad Wilfred Bedes. Brad Melchor Pasis. Brad Sam Roconi. Magandang hapon. Brad Edmundo Umali. Sister Loren Paulan Fernandez. Magandang hapon, sis. Araw po ng Sabado, ngayon, bukas, kung lulobin, wala po tayong live. Monday na po kung lulobin, panibagong paksa. Kung lulobin niya Abay Hawa, abangan po ninyo. Kung lulobin na. So, isang linggo, 6 na araw na ating pinalakay yung pagkatakot kay Abay Hawa. And then, doon sa mga karamdaman, sa sakit, sana meron po tayong naunawaan, naintindihan. Na-exercise natin yung
salitang pananampalataya. Vladimiliano Umali, Juliet Umali, Sister Chris de la Cruz Kim, kanang hapon. Sa ilang dekada na tayo po ay namulat doon sa naging pananaw natin hinggil doon sa mga manggagamot, no? Ipinakita niya Bayhawa sa atin na yung palang papapagaling talaga siya Bayhawa ang nagawa. Na ang ginawa naman ng magagamot para bang hinako nila, no, na sila yung nagpapagaling. Kung exercise o halimbawa natin yung ating pananampalataya, ano ba ang buting maidudulot nun? Malaki yung maidudulot nun sa atin. Una, siyempre, hindi ka aligaga o nakaratel kapag meron kang karamdaman o sakit. Kung ilalagay mo yung buhay mo kay Bayhawa, dahil mo, siya yung mga ngalaga sa'yo, ba? Siya yung mag-iingat sa'yo. O, hindi katulad ng pananaw na yung bang bagay na akala mo ay kaya mo, yung pala, hindi naman. So, malaking bagay, no? Malaking bagay na maintindihan natin, maunawaan natin, no? Rosly Bandojo, Troy Corsiga, Sister Vivian Bandojo Mana, Brad Carlo Roll, Sister Shirley Radarisa, Fernando Pronevo Abiliara, John Mer Corsiga, Lisa Ingenibri Corsiga, wala na mga Corsiga. Magandang hapon po sa inyong lahat at lahat din ng pamilyang Juarez. Plus 4:30 na. Tuloy na po tayo doon sa ating paksa. Sister Chris Grisola, magandang hapon. Sister Maria Victoria Morales. Alam niyo ba yung salitang pagpapagaling? Ito'y kaloob ng Espiritu na hindi nga lang natin na i-exercise. Tingnan ninyo at atin pong babasahin. Ito'y nakalagay sa unang Korinto 12. 1. Ngayon, tungkol sa mga kaloob na ayon sa Espiritu, mga kapatid, hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. Nalalaman nyo na kayo mga hintil pa ay iniligaw kayo sa mga titing Diyos-Diyosan sa alinmang paraang pagkahatid sa inyo. Kaya ipinatatasas ko sa inyo na wala sino bang nagsasalita sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagsabi si Yahweh ay tinakwil at wala namang sino mang makapagsasabi si Yahweh ay Panginoon kundi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ngayon, may iba't ibang kaloob, datapwat isang Espiritu. Kaloob na ayon sa Espiritu. 5. At may iba't ibang mga pangangasiwa, datapwat isang Panginoon. At may iba't ibang paggawa, datapwat isang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Datapwat sa bawat isa ay binibigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan naman
Sapagkat sa isa sa magitan ng Espiritu ay binibigay ang salita ng karunungan at sa iba'y ang salita ng kaalaman ayon din sa Espiritu. Sa iba'y ang pananampalataya sa gayon ding Espiritu at sa iba'y ang mga kaloob na pagpapagaling. Sa 9 yun, sa iisang Espiritu. At sa iba'y ang mga paggawa ng mga himala at sa iba'y hula at sa iba'y ang pagkakilala sa mga espiritu at sa iba'y iba't ibang wika at sa iba'y ang pagpapaliwanag ng mga wika. Datapot ang lahat na ginagawa ng isa at gayon ding espiritu na binabahagi sa bawat isa ayon sa kanyang ibig. Sa iyong palang pagpapagaling ay kaloob. At ito ay ibinabahagi sa bawat isa ayon sa kanyang ibig. Nagbibigay walang iba kundi si Yawa. So kung ito ay kaloob, dapat gamitin dahil kaloob eh. Pero yun nga, nakakalungkot na hindi nangyayari. No? Siguro sa pamamagitan ho nitong ating pag-aaral, ma-exercise na natin. Kasi nandun kasi yung takot eh. Yung takot ba na kasi ang alam natin, mas malakas ang loob natin pagka mayroong mga lalaki at babae na nakaputi. Na mayroong stethoscope. Para bang ang pakiramdam ng isang tao na may sakit sa ipinatanaw ng mga manggagamot. Andito kami. Kami ang bahalang sa iyong sakit. Kaya nga, minsan nawawala ho yung naging kampante ka, nawawala yung nervyos para may tagapagsalba ka na eh, no? So, mali pala, no? Matagal, kahit sino naman sa atin, kahit sino sa atin ay sabihin na natin nadaya dahil pero mo nagkukumahog tayo doon sa mga manggagamot pala. Si Yawa lang pala ang makapagpapagaling, no? Sana loobin ni Yawa na ang hirap kasing makatkat o maalis sa isang tao na sa loob ng napakaraming dekada. 5 dekada na yun ang paniniwala mo. Tapos isang iglap mo. Makikinig natin yung ganitong pangalan. Diba? Para bang isang sanggol na inaawat doon sa pagkakadede ng isang magulang. Parang ang sama yan. So doon nakita na natin na ang pagpapagaling pala ay nakayabayaw. Matuto lamang tayong sumunod sa kalooban niya. Kasi ang takot kasi ng tao napunta sa tao eh. Wala kayabayawa. Sabi niya sa 28 ng Job. At sa tao ay sinabi niya, narito ang pagkatakot sa Diyos, siyang karunungan, at ang paghiwalay sa kasamaan, pagkaunawa. Ang magandang balita ng Biblia Tagalog at sinabi niya sa tao, ang pagsunod at paggalang sa Panginoon, karunungan, at ang paglayo sa kasamaan, siyang tunay na kaalaman. So, pagka tayo, may takot na sa Diyos, kaya Yawa, sabi niya, yun yung karunungan eh, na yung may takot, tapos, hihiwalay tayo sa kasamaan. Yun ang pagkaunawa natin. Diba? Kaya ipinagdadala yung sakit sa tao. Wala nga ho yung takot kasi kumbaga kinupublik ka na ikaw ay walang takot sa kanya. Kaya nga minsan, para bang mas maganda pa na bigyan ka ng sakit para naman maalala mo siya para tumawag ka sa kanya. Gugustuhin ba natin yun? Gugustuhin ba natin na
Kaya lang tayo tatawag sa kanya, merong tayong sakit, karamdaman. At totoo naman yun nangyayari naman yun. Na kung kailan malubha ka, ang daming Diyos dyan. Diyos ko, patawarin mo po ako. At bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon. Diba? Merong isang hari, ito yung nakalagay sa pangalawang hari 20, si Haring Ezekias. Kaya ninyo, meron siyang ibinalik kay Abay Yahweh, sabi niya. Nang panahon yun, nagkasakit ng malubha si Haring Ezekias. Dinalaw siya ng propetang si Isaias na anak ni Amos. At sinabi sa kanya, ipinasasabi ni Yahweh na ayusin mo ang iyong kaharian sapagkat malapit ka nang mamatay. Hindi ka nagagaling sa sakit mong yan. Ang pagkakasalita, hindi ka nagagaling sa sakit mong yan. Kaya sabi niya, iayos mo na yung iyong kaharian. 2, humarap si Haring Ezekias sa dingding at nanalangin kay Yahweh. Ito yung binabalik niya, sabi niya. Alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay akong tapat sa inyo. Buong puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kagustuhan. Totoo po naman yun Totoo yun, na talagang ginawa. Itong si Haring Ezekias ay anak ng masamang si Haring Ahaz. Yan, na naghari yan doon sa katimugang kaharian ng Huda sa loob ng 29 na taon mula 715 BC hanggang 686 BC. Ayun. Siya ay higit na masigasig para sa Panginoon kaysa sino man sa kanyang mga nauna. Kaya ibinalik niya. Sabi niya, alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay akong tapat sa inyo. Buong puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kagustuhan at buong kapaitang umiyak si Ezekias. 4. Hindi pa nakalalayo si Isaiah sa gitnang bulwagan ng palasyo nang sabihin sa kanya ni Yahweh, bumalik ka, sabihin mo kay Ezekias, ang hari ng aking bayan, narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Kaya pagagalingin kita sa 3 araw, makapapasok ka na sa templo, mabubuhay ka pa ng 15 taon. Hindi lamang yan, ililigtas pa kita at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Ipagtatanggol ko ang lungsod na ito alang-alang sa aking karangalan at sa aking pangako kay David na aking lingkod. May binalik lang si Haring Ezekias, alalahanin mo, sabi niya. Ay tayo kaya baka pagbabalik kaya na masasabi natin, abay Yahweh, marami akong ginawa. Ano ba ang ginawa? Ganito. Ay pagka hindi mo ginawa, hindi mo sisinungaling ka lang. Ano sabi ko doon? Akin kitang pagagalingin. Siya rin yung may gawa. Alam niyo ba na talagang si Abay Yahweh ang may gawa ng lahat ng bagay? Tingnan niyo. Sabi niya dito, tingnan niyo sa 12 Gs ng Job, sabi niya, ang Diyos ang nagpapagalaw sa lahat ng bagay. Laka, ang buhay ng bawat isa ay nasa kanyang mga kamay. Ang buhay ng bawat isa nasa kanyang kamay. Kung gugustuhin ka na niya na mamatay, nasa kanya. Kung gugustuhin ka niyang mabuhay, nasa kanya. So dapat yung takot natin, ibaling natin sa kanya. Kasi nasa kanya lahat Ultimo yung mandaraya at saka yung nadadaya, kanya rin Saan ka lulugar? Kung sa kanya yung lahat ng bagay, saan ka lulugar? Tapos, ang kinatatakutan ng tao, yung mga manggagamot. Na dapat yung takot na yon, dapat napunta kay Abay Yahweh. Hindi napunta doon sa manggagamot Kaya nga, ako nagbibiro na totoo naman na mas sinusunod ng tao ang doktor kesa doon kay Abay Yahweh. Di ba?
Pag sinabi ng doktor na huwag kang iinom, huwag kang kakain, sunod ng tao. Bawal yan. Ito ang dapat kainin. Ngayon, ang nangyayari, yung doktor ngayon, yan na yung nagdidikta ng buhay noong pasyente. Siya na. Ang nagpapagalaw doon sa tao, doktor na. Huwag mo itong kakainin. Huwag kang kakain ng lahat ng mga malalansa, lalo't ikaw ay merong bukol, lalo't ikaw ay merong cancer. Sabi ni Doc Atoy, huwag kang kakain ng malalansa, pati lahat. Samantalang sabi niya dun sa home dosages, sabi niya, ang Diyos ang nagpapagalaw sa lahat ng bagay, ang buhay ng bawat isa ay nasa kanyang mga kamay. At kung lulobin, may abayawa sa susunod, yung pagkain ay pinagbabawal ng mga doktor. Na huwag kumain, huwag kainin. Tingnan natin. Pero mo, pag sinabi ng doktor, huwag kayong kakain ng saging, huwag kayong kakain ng balinghoy, huwag kayong kakain ng ganito. Di ba? Ikaw naman, doktor ay nagsasalita eh. Natural, susundin mo. Pero may sinasabi ang kasulatan pagdating sa pagkain. Hindi pagkain, hindi magtataguyod sa atin. Eh, hindi kontra doon sa sinasabi ng mga doktor. Di ba? So, kung yung buhay ng bawat tao na kay Abayawa, sino ba ang dapat natin katakutan? Si Abayawa. Hindi yung mga doktor. Alam niyo ba, pagka na-exercise na natin yung salitang pananampalataya natin, sinundan natin si Abayawa, mawawala na sa atin yung takot. Takot na ano? Brad, baka mamatay ako eh. Pero kung inilagay mo sa iyong sarili na nagdudugtong ng buhay mo ay doktor, kung yung gamot na yon ay hindi pala maiinom, mamamatay ka. Di ba? Yung kasi yung mind na conditioning eh. Kinakailangan uminom ka 3 times a day. Iba-iba yun ha, iba-iba ang gamot. Iba yung gamot sa high blood, iba yung gamot sa diabetes, iba yung gamot doon sa kung meron ka pang asthma. Takot-takot na gamot na ilalagay mo doon sa katawan. Tapos sumasakit pa ang ulo mo by Jesse. Tinatrangkaso ka pa. Iba na namang gamot. May ubo ka. Cup zero. Ang dami chemical na pinapasok sa katawan. No? Samantalang, ang may hawak pala ng buhay si Abayawa. Tingnan natin yung lohika na sinasabi. Yung napapakinggan natin ngayon sa nagdaang 5 araw, ma-realize man lang natin kung si Abayawa pala may buhay, ang may hawak ng buhay ng tao. Ano itong ginagawa natin? Nininervous tayo, nanginginig tayo, parang nararatil tayo, basta nakaramdam tayo ng pananakit ng katawan, sakit ng ulo, pananakit ng batok. Iba na kagad. Kasi nga yung tension, yung ibinigay ng mga doktor. Sasabihin sa'yo, nung laman, tawagin mo na si Doc. Huwag ka na magpatumpik-tumpik. Ando na, nervyos. Taas ng BP. Nakala mo sa pagtaas ng BP mo, iniisip mo agad, pagka ito ay pumutok, patay. Yung agad, negatibo. Eh, hindi naman pala yung doktor ang may hawak ng buhay natin. Dosages, nako, basahin po ninyo. Ulitin po uli ninyo. Baka lobby ni Abayawa na maintindihan na natin. No? Ang Diyos ang nagpapagalaw sa lahat ng bagay. Ang buhay ng bawat isa ay nasa kanya makamay. Nasa kanya eh. So pagka nawala na yung takot sa atin, natanging si Abayawa na lamang, ang tatawagan natin, mananalangin tayo.
Ganun makikita na natin yung kapangyarihan talaga niya. Meron bang nagkasakit, Brad, sa mga alagad? Meron ho eh. Tingnan niyo. Pinakalagay sa Pilipos. O, tatandaan niyo ho, yung pagpapagaling ay kaloob ng Espiritu. Ibig sabihin, kung i-exercise ho natin yon, sarap. Saka doon natin makikita na talaga palang meron pala tayo na Diyos sa ating buhay, si Abay Yahweh ng ano. Ito yung nakalagay sa Pilipos 2:19 patuloy. Sabi niya, "Datapot inaasahan ko sa Panginoong Yahweh na suguing madali sa inyo si Timoteo, upang ako naman ay mapanatag pagkaalam ko ng inyong kalagayan, sapagkat walang taong katulad ko ang pag-iisip na nagmamalasakit na totoo sa inyong kalagayan." Di ba? Sino ba magmamalasakit sa atin? Relihiyon? Hindi Kakainin tayo ng relihiyon. Wala. Sabi ni Pablo na 21, sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang kanilang sarili, hindi ang mga bagay ni Yahweh. Ngunit nalalaman ninyo ang pagkasubok sa kanya na gaya ng paglilingkod ng anak sa ama ay gayon, naglilingkod siyang kasama ko sa ikalalaganap ng Ebanghelyo. Si Timoteo, tinutukoy niya. Siya nga ang aking inaasahang sukuin madali pagkakita ko kung anong mangyayari sa akin. Datapat umaasa ako sa Panginoon na di ay makarating din naman akong madali. Ngunit tinakala kong kailangan suguin sa inyo si Epaprodito na aking kapatid at kamanggagawa at kapwa-kawal at inyong sugo at katiwala sa aking kailangan. Ito, yamang siya'y nananabik sa inyong lahat at totoong siya'y namanglaw sapagkat inyong napalitan na siya'y may sakit. O hindi nagkakasakit din pala naman yung mga alagad din. Bakit? Sino ba may sabing hindi? Si Hug nga ho eh. Di ba? 27. Katotohanan ng nagkasakit siya na malapit na sa kamatayan. Ito. Ngunit, ano ba? Tumawag ba siya ng doktor? Sinugod ba siya sa ospital? Hindi ho eh. Ngunit, kinahabagan siya ng Diyos. At hindi lamang siya, kundi pati ako. Upang ako'y huwag magkaroon ng sapin-saping kalumbayan. Ano ba naging sakit ni Epaprodito at bakit nangyari sa kanya? Tingnan ninyo. Siya nga'y sinugo kung may malaking pagpipilit upang pagkakitang muli ninyo sa kanya, kayo'y mga galak at ako'y mabawasan ng kalumbayan. 29. Tanggapin nga ninyo siya sa Panginoon ng buong galak at ang gayon ay papurihan ninyo. Bakit ano ba ginagawa ni Epaprodito at nagkaroon ng sakit? Anong dahilan? O 30. Sapagkat dahil sa pagpapagal kay Kristo ay nadapit siya sa kamatayan na isinasapanganib ang kanyang buhay upang punan ng kakulangan sa inyong paglilingkod sa akin. Yun ang naging dahilan. Pagpapagal, pagpapagod. Sa pangangaral, Di ba? Ang sarap nung ganitong senaryo na nakabuha ka ng sakit na dahil sa pangaral. Ando na kaagad yung habag ni Abay Yahweh sa iyo. Napakabigat kasi magkakaroon ka ng karamdaman tapos wala ka namang ginagawa. Hindi ba? Masarap yun, yung punto na nagpapagal ka, nangangarol ka, dinapuan ka ng karamdaman. Pero sabi niya, kinahabagan, malapit na sa kamatayan. Dahil sa pangaral, di ba? So, nagkakasakit. Di ba? Kaya nga, sabi mo nga nung isang araw, tatlo yan. Katulad na nangyari kay Job. O lingkod niya, Abay Yahweh yan. Yung bulag. Di ba? So, may pagsubok. Pinakikita yung kanyang kapangyarihan. So, doon pala makikita natin na bakit ka ba nagkasakit?
Isa, hindi pagsunod sa kanyang kalooban. Ikalawa, kung ikaw ay, let's say sabihin natin nasa kapulungan, sinusubok ka. Yung tatag. Tinan nyo nung masubok na si Job. O, binalik sa kanya lahat. Diba? Yung nawala sa kanya, ibinalik doble. Ganun lang mo yun eh. Ako, tagal kong sinubok. Tagal. Pero, salamat kay Bayawa na pagtagumpayan ko yung pagsubok na yun. Ito yung naging bunga. Hindi naman natin maipapangaral itong bagay na ito kung hindi mo na niya ipinaramdam. No? So, yun mga kapatid, sana, lagi tayong sisane para hindi naman walang saysay yung ating pakikinig. No? Kasi yung makinig ka, manood ka, siyempre nawawala ng saysay yan kung hindi mangyayari sa atin. Ang sarap ng pakiramdam kung sa iyong karamdaman ngayon, tanging si Abaya walang makapagpapagaling sa iyo, walang ibang hihipo. Pinakamasarap na yun. Sabihin, ipinadama na sa iyo ni Abayawa. Nung panahon ng unang siglo, pagka ikaw ay nahawakan, na yun nga lang hindi siya nahawakan yung 12 taong inaagasan, hindi siya nahawakan nun. Pero nakita niyo yung salitang pananampalataya nun. May mga kitongin, hindi ba? Patay. Sinasabi lang yan, ha? Si Lazarus, patay yun. Binuhay niya. So yun, kumbaga, kung paano nangyari noong unang siglo, sana maranasan din natin ngayon. Pero mo yung salitang pagpapagaling isinulat ni Abaya, ni Pablo noong unang siglo. Nakasama yan sa kaloob ng Espiritu. Excuse me. Ayan, tama yung blood. Wilfredo Bedes. Si Eliseo, namatay yan sa sakit. Tama yan 2 King 13:14. Diba? So, doon pala makita natin, hindi ibig sabihin na kung tayo nagkasakit, may nagawa akong kasalanan. Siyempre makikita rin natin sana huwag yung una na dahil hindi mo sinunod yung kalooban niya. Ikalawa, sana yung sinubo ka. At yung ikatlo naman, para ipakita niya yung kanyang kapangyarihan sa iyo na gusto niyang ipadama sa iyo. Huwag tayong maging katulad ni Tomas, si Doubting Thomas. Hindi ako naniniwala hanggat hindi ko maihipo. Kasi yun ang mindset ng tao Dahil nga doon sa ginawang indoctrinated o indoctrination ng mga doktor na kami ang kailangan ninyo pagka kayo merong sakit. Antimano, punta ka agad kayo sa ospital. Bakit ospital? Kaagad. Siyempre, yun yung utos ng kawalan mo ng pananampalataya Ando na, rattle na kaagad. Nervous dito, nervous doon. Lahat, ibinadamay mo na. Tawag dito, tawag doon. Hindi mo rin maisasalba yung buhay niya kung tutuusin. Kung sakaling kukunin na ni Abayawa yun, hindi mo na rin maisasalba yun. Ang nangyari, nervous ka lang. Baka minsan nga sa nervous mo na yan, baka mas nauna ka pa dun sa pasyente. So kung alam na natin, yung pamiging kalmado halimbawa, kung anong kalooban ni Abayawa, yun ang mangyari. Di ba? Kung ano yung kalooban ni Abayawa, yun ang mangyari. 2 King 13:14, basahin mo natin. Hindi na tayo, sabi nga
nervyos ang ano, di ba? Ayan. Ito yung nakalagay, 13:14, yung pagkamatay ni Eliseo. Si Eliseo, propeta ni Abayawa, ay nagkasakit ng maluba at binalaw siya ni Haring Jehoas ng Israel. Lumuluhan itong sinabi, ama ko, magiting na tagapagtanggol ng Israel. So, ayan yung pagkamatay ni Eliseo. Ayan. Namatay si Eliseo at inilibing. Saan? Nagkasakit. Kaya katulad doon itong aking naramdaman na ito. Sipon, ubo. Kung ikaw ay, timano, iinom mo na agad to. Pero, tinatsaga natin para makita natin. Tingnan niyo, mawawala rin to. Diba? So, pagka ito nawala na, meaning, na-exercise natin yung salitang pananampalataya natin. Diba? O ba't ka ba inuubo? Yun yung ng katawan natin na merong mikrobyo, ilalabas. Kaya ka inuubo. Yung sipon, ganun din. Inilalabas ng ating immune system. No? Meron nakapasok hindi ilalabas niya. Ngayon, sinusuppress naman ng gamot. Yung LBM, sinusuppress. Pagka nag-LBM ka, iinom mo ng gamot, ilalabas nga niya yung mikrobyo Pero dahil nga doon sa turo ni Doc, yun. Ganyan na nangyayari. Samantalang yun pala ay gawa ng ating katawan. So pagkaalam na natin lahat ng bagay na yun, sarap! Diba? Siyempre, tiisin. Pero mo, nangangatay yung lalamunan mo, uubo-ubo ka, sipon, tumutulo. Wala tayong magagawa. Yan yung kuha ng katawan natin. So, yun po mga kapatid. Sana sa loob ng 6 na araw na ating tinalakay, hinggil po dito, yung pagpapagaling, kalobyan ni Abayahawa, exercise natin. Kasi, tinan nyo sabi niya, ulitin ko lang yung sinabi dun sa unang Korintano. Ayan. Yan, ibinabahagi dahil kailangan talaga Sabi niya, dataputan natin ito ginagawa ng isa at ng gayon ding espiritu na binabahagi sa bawat isa ayon sa kanyang ibig. Bakit to? Bakit ayon sa kanyang ibig? Para pakinabangan naman. 17 ng unang Korinto, dapat ang bawat isa ibinibigay ang pagpapahayag ng espiritu upang pakinabangan naman. O di pakinabangan. Yung kaloob na Abayahawa, pakinabangan natin. Hindi na pa pakinabangan siya, naiisang tabi lang Di ba? Sarap kumonsulta kasi kay Doc Pag wala si Doc, atiis. Samantalang kung bira, mananalangin ka. Kaya Abayahawa, nasa bahay ka lang. Katulad ditong ginagawa natin, pare-pareho lang tayo nasa bahay. Pero nakakapakinig tayo, Hindi na tayo pumunta ng simbahan. Nasa bahay tayo pare-pareho, sa iba-ibang bansa, pero nangyayari yung himala ni Abayahawa. Hindi lang naiintindihan ng marami. May himala bang nangyari? Meron. Pero mo nakapakinig ka, nasa Saudi ka, nasa Israel ka, di ba? Nasa Jerusalem ka, nasa Korea ka, di ba? O yung ating kapatid sa ibang bansa, Sister Chris, Germany. Di ba isang Himalayan na sa napakalayong lugar tayo ay nakarinig ng salita niya? Di ba? Pagpapala na yan. Hindi mo pwedeng baliwalain yun. Pagpapala na yun. Kung wala ho ito, paano? Yan ang buti ni Abayahawa sa bawat sa atin. Sobrang gana di lalo na siguro kung tayo ay yung pagpapagaling na exercise natin. No? So, yun po.
Muli, maraming salamat sa lahat po ng ating mga non-viewers at sa lahat po ng ating mga kapatid na nakasama natin. Ayan. Tingnan natin yung mga komento ng ating mga kapatid. At sino pa ba yung hindi natin nababasa? Sister Maria Victoria, Sister Crisola na Sister Maria Victoria Morales, Sister Cristina Juarez, Sebastian Juarez, Brad Rodelio Nava, magandang gabi, Leonardo Corsiga, Shirley Bandojo Abrera, Sister Jean Tindo Berte Lopez, Sister Lolita Corsiga, Brad Noli Tungkua, Brad Mel Lumali, Sister Elizabeth Denz, Brad Wilfredo Bedes, Rosly Bando. Para yung amo ko na isa may cancer sa dugo. 3 weeks siya sa doktor, naisip ko tuloy ang topic natin itong week na ito. Brad Mr. Francis, Bro Eman, pag nagkati po ang lalamunan ko po, inom po ako ng malinis sa tubig. O yun, tama yan. Rosly Bando, 7 klase ang gamot niya araw-araw. Pero niya, kahit na anong yaman mo at may pera ka, kaya lamang ipapasok mo nga. Sister Eva Jacobe, magandang hapon. Mr. Francis, wala si Dok. Ayan. Sige ha. Ayan. So, kung loloobin ho, sa ano na, Monday na ho tayo ulit, magpapangipangita kung loloobin na ba'y hawa. Ayan. Maganda rin ho yung pasado yan kasi marami pa rin sa ating mga kapatid na pagdating na doon sa pagkain, nag-aalilangan pa rin. Gawa na rin siguro ng sabihin na natin na nandun tayo sa punto na oo nga, no? Doon pa lang maiisip na natin. O ngayon, wala na. Kaya pagkalulobin no, sa susunod by Monday. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abay Hawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan ng paghahari. At ang kapangyarihan sa kauna ng panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan, at patuloy na paunawaan ni Abay Hawa. Muli sa pag-iingat niya sa atin sa bawat segundo, minuto, oras na atin pong nilalagi sa mundo ito. Muli maraming pong salamat at loobin ni Abay Hawa yung salitang pagkapala, no? Hindi lang sa material, higit sa lahat doon sa bagay na espiritual. Muli maraming salamat, magkita-kita po ulit tayo Monday na kung loloobin ni Abay Hawa. Muli, isang magandang hapon po sa ating lahat. O Jan Mer Porsiga, pahabol pa. Tama ba? Maraming salamat. Isang magandang hapon po sa ating lahat.